Good morning, class! Sorry for the late upload. I've been very busy for the past few weeks. Anyway, ngayon ay papakita ko sa inyo kung gaano ako kabilis mag-solve ng math and magbibigay rin ako ng mga explanations sa mga ilang MTAP techniques that we will see along the way. So, simulan na natin ngayon. Bago ako nagsisimula ng mag-test, usually nag-pray muna ako. So, after nyo mag-pray, pwede na kayo magsimula ng test, ng exam. Simulan na natin. Start. And add integer. So, let's say x is equal to 2, y is equal to 1. D. Tama ba? Oo. Number 3 ka na? Okay. Explain ko na. So, ngayon guys, para sa explanation, anong ginawa ko dito? Bakit nakatitig lang ako sa kawalan? Tapos biglang nagsabi ng number. Okay, so ngayon, dito, ang question niya, if x is an even integer, so nag-assign ako ng random lang na even integer, which is 2, pinaka-basic. And then, y is an odd integer, so nag-assign din ako ng random odd integer, which is 1, pinaka-basic na odd integer. And then, minental math ko na lang siya, isa-isa. So, D ang answer. So, that's why natagalan ako, nakailang seconds, 25. Kasi, ang ginawa ko niyan, di ba, sa letter A, 2x plus 2y. So, minental math ko siya, sinubstitute ko itong 2. For example, ayan, ganyan. 1. So, magiging sagot nito ay 4 plus 2 is equal to 6. Kaya lang, ang condition na tinatanong dito, which of the following must be an odd integer? So, ngayon, kailangan yung final answer nyo, pagkatapos nyo mag-substitute mentally, ay odd integer. Ito, even. So, tinanay ko yun isa-isa. A, B, C, and D. So, D ang answer. Kasi, ang answer sa D is 5, which is an odd integer. So, anong technique ang makukuha dito? Ang technique dito ay substitution. Parang simple lang siya, kaya lang baka makalimutan ng iba. So, ganun ang ginagawa ko. As you can see, ito yung parang pinaka-technique na ginamit ko dito. Nag-assign ako ng mga specific even integer o kaya odd integer para madali siyang masubstitute. Okay, next. Start. 35% of 15%. 35% of 15% of x squared. One, two, three, 4. So, ang answer dyan ay ito. A. Tagal ni mother ko po. Okay, so ang answer dito ay A, which is 0.0525x. So, ano nangyayari dyan? Di ba ang tinatanong dito sa question, 35% or 15% of x is equivalent to which of the following? So, nung pagkabasa ko ng 35%, kinonvert ko na agad siya sa decimal. Kasi, pag kayo magsosolve ng mga percent, mas madali pag i-decimal form nyo talaga siya. And, as you can see, lahat ng mga choices, decimal form din. So, sinulat ko agad yun. Ayan siya, oh. Pagka basa ko. And then, next naman, pagkabasa ko rin ng 15%, alam ko na. Ita-times yan. Kasi ang ibig sabihin ng off, ng word na off sa math, ay multiplication. So, 35% of 15% of x, ibig sabihin yan, 35% times 15% times x. That's why, kinonvert ko na sila sa decimal form and then, talagang pinangmabilisan ko lang sila na multiplication. Ang sagot dyan ay 0.0525. And then, imumultiply yan sa x. So, yan na yung final answer natin. Okay. Start.
60% of a number is 12. What is 165%? Dito sa 33D. Tama. Sorry po. Yung assistant ko kasi nag-i-struggle na. Okay. Okay, so ngayon, naka 28.47 seconds tayo dito. And then, ang answer ay D. So ngayon, anong ginawa ko dito sa solution ko na to? Okay, ganito lang yan. So, di ba pagkapasa ko ng if 60% of a number, ibig sabihin na naman yan, multiplication, kasi merong word na of. And then, yung 60%, ginawa ko ulit siyang decimal form. So, kung makikita nyo dito sa aking solution, merong 0.6. Yan yung 60% of a number. So, yung x na to, yan yung a number. Wait lang. Para mas clear sa inyo, ganito ang iano natin. Di ba ang nakalagay dito? If 60% of a number is 12. So, ang ibig sabihin niyan, pag ni-write nyo siya as an algebraic equation, magiging ganito yung itsura niya. 0.6 times x is equal to 12. Itong 60%, ito yung 0.6. Itong a number, ito yan yung x. Tapos yung of, yan yung multiplication. Ibig sabihin yan kasi multiplication, basta magkadikit sila. Yung is, equal sign. Yung 12, ayan siya sa gilid. So, yan yung sinolve ko. Gumamit lang ako ng basic division property. So, ayan. Bilang mabilisan. So, 12 divided by 0.6. Ang ginawa ko niyan, pag decimal kasi kayo nagdi-divide, i-move nyo agad siya ng 1 decimal place dito. So, di ba ganyan yan? Magiging ganito siya. 120 divided by 6. Kasi minove nyo ito ng isang decimal place. So, which means yung ito, mag-move din kayo ng isang decimal place. 120 divided by 6. So, magiging 20. So, x dito is equal to 20. Ngayon, hindi pa dyan nagtatapos. Bale, ang explanation ko na sinasabi ngayon, ito yung longer version. Parang, talagang hinihimay-himay talaga natin yung mabilisan na 28 seconds na pagsosolve. Tapos, pagkatapos niyan, what is 165% of the same number? Pag narinig nyo yun, ibig sabihin lang, 165% of the same number, ibig sabihin lang yan, imumultiply nyo yung 1.65 times yung x, which is nakuha natin kanina 20. So, yan, equal yan sa 33, which is letter D. Start. C. Tama. Sorry, natatawa talaga ako sa assistant ko. Ayos lang yan. Nag-aalinlangan siya. Now, para sa explanation kung bakit siya naging C, which is x is greater than 9. So, sinob lang natin yung inequality. Very basic lang. Mabilisan ko lang siya ginawa. Dahil more on mental math talaga. So, ang una dito, unang ginawa dito, itong x, napansin ko, mas maliit yan kaysa dito sa 4/3 x. So, diniretso ko na siyang i-minus. Yan, diniretso ko na siyang i-minus dito. So, 4/3 x minus x is equal to 1/3 x. Yes. And then, next naman, diniretso ko na rin ito. Itong negative 5 na to, nilipat ko sa kabila. Kasi dapat dito, sa isang side dito, puro variables lang.
And then, dito naman sa side, dito, sa may right side, puro mga constants lang, mga numbers lang. That's why, nilipat ko tong negative 5 dito sa negative 2. So, dahil nilipat nyo siya sa kabilang side, magiging na siyang positive 5. Kasi yan yung addition property of equality. Ngayon, dahil negative 2 plus 5, magiging siyang positive 3. Dapat pala itong ball pen na ginagamit ko. Pasensya na. So, magiging na siya ang positive 3. So, ito na yung isa nating, pangalawa nating equation, di ba? Mas simplify. And now, talagang kukuhanin na natin tong x kasi sa mga choices natin, x lang mag-isa yung nasa my left side. So, magdi-divide tayo dyan ng 1/3. Kagaya ng ginawa ko kanina. So, ito rin, di-divide nyo ng 1/3. Yung kabila rin, dapat equal yung gagawin nyo. And then, pag magdi-divide kayo ng fraction sa isang whole number, ganito yung itsura niya, di ba? 3 divided by 1/3. Mangyayari niyan, i-flip nyo lang ito. I-flip nyo itong second term. So, magiging siyang 3 times 3. I-flip nyo siya yung reciprocal niya, magiging siyang 3. And then, yung division, magiging ng multiplication. That's why 3 times 3 equals to 9. And kaya natin nakuha itong final answer. X is greater than 9. So, nung nakuha ko na yung final answer, nakita ko nandun siya sa choices, sinabi ko na agad na C, which is correct.